Sige pa, tayo po'y manalangin, and let us welcome the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, we thank you for the light that you have given us. Thank you, Holy Spirit, that you allow us again, Lord, to receive your words and to be changed, to be blessed, O Lord. At sa oras pong ito, Panginoon, we are humbling ourselves, O God, asking for forgiveness in all the things that we have done na hindi nagbigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Cleanse us with your most precious blood of your Son, Jesus Christ. And we pray, Lord, na sa umagang ito, Lord God, bumaba ang langit dito sa lugar na ito, Panginoon. We thank you and we give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po. So by the way, my name is Pastor Ronnie from Christ Day Storymaker Church. And every time na dinadala po ako ni Lord sa iba't ibang lugar, ito po'y answer prayer po para sa akin. Because when I encounter the Lord, yun po yung isa sa covenant po namin ng Panginoon na, Lord, yung extension ng buhay ko, use it all for your glory. Lord, kung paano ko ginamit ng demonyo, Lord, double time mo kong gamitin. You know what? When you encounter the Lord Jesus Christ, you will be unstoppable. Amen po ba doon? But prior to that, I just want to share my brief testimony on how I encountered the Lord. Napakahalaga kasi na alam natin kung paano nga ba nagsisimula ang isang tao, ang anak ng Diyos para maging unstoppable. Amen. So I encountered the Lord 2015, but prior to that, galing po ako sa sirang pamilya. I was born in Quezon City. 7 po kaming magkakapatid. Ang daddy ko po ay security guard. My mom is a housewife. At dahil ang daddy ko napakabait, lasinggero, womanizer, pag uwi siya ng bahay, pag sahod niya, nakikita ko siya, pinupunit niya yung bulsa niya. Tapos pag uwi ng bahay, sasabihin niya sa mami ko, nadukutan daw siya. Kaya itong mami ko, she was forced to work. Kasi wala kaming pambayad ng upa, ng pagkain, kuryente. So naging trabaho po ng mami ko, all kinds of gambling. Name it, weteng, high alay, ending, sugal, lahat po ng klase. At dahil ganun po yung nature ng kanyang trabaho, na-impluwensya na rin siya ng mga masasamang barkada that leads her to use drugs. So because of drugs, nawala po sa katinuan ng mami ko. Way back 2020, talagang nabaliw po yung mami ko that leads her to lose her insanity. Lumalakad po siya ng hubot-hubad along Quezon City. So grabe po, yung daddy ko, iniwan din kami. Yung panganay kong ate, nag-asawa ng maaga dahil marerape po siya sa bahay namin. Yung bahay po namin naging drug den during the time. At yung pangalawa kong kapatid, I heard that she was sold for drugs. Naging sex slave po siya somewhere in Lawag City. Kami pong 5 magkakapatid, inuwi po sa province. Ako po yung bata na hindi ko naranasan maging bata. Literal na naglalaro, may mga toys. Hindi ko po naranasan yun. I remember when I was 6 years old, nagtatrabaho na po ako. May 6 years old ba ditong bata? Diba? When I was 6 years old, basurero na po ako. Kakatok ka sa bahay, tapong basura, tapos mangunguha ka ng mga bote, para matulungan ko yung mga kapatid ko. Dahil sira po yung pamilya namin eh. Kaya yung may mga pamilya dyan, mga mag-asawa, ingatan nyo po yung relationship ninyo. Kasi ang kawawa ay ang mga anak. So 5 po kami magkakapatid na naiwan. Dinala po kami sa province, bumalik yung daddy ko, siguro naawa sa amin. And then pagdating namin ng province, nangarap po talaga ako kasi may lolo ko, tito, tita, pinsan. So may magmamahal na sa amin. Hindi na ako magngangalakal ng basura. Hindi na ako alam mo yun, yung mga ganun trabaho. Kaso, iniwan kami doon ng daddy ko at dumaan yung panahon, nakita ko na hindi kami mahal ng kamag-anak namin. So kung basurero po ako sa Quezon City, natutunan ko po mangisda sa Pangasinan. So lahat ng uri ng pangingisda, name it. Mga panang bangus, tilapia, alimango, talangka, sa ilog, sa dagat, lahat po yan alam ko. Para meron lang kaming makaing magkakapatid. Kala ko yun po yung
Sobrang hirap na mararanasan naming magkakapatid. But one day, after we watch TV from our neighborhood, sino dito yung naranasan mong manood ng TV sa kapitbahay? Yung unti-unting sinasara. Kala mo naman, ganda ng TV, black and white lang naman. So, ganoon. Unti-unting sinasara. Tapos, nung pauwi na kami magkakapatid, 5 kami eh. Sabi nung kapatid kong babae, Kuya, magpalit tayo ng higaan. So sabi ko, sige, magpalit tayo ng higaan. So nakipagpalit ako ng higaan sa kapatid ko. At doon, nung gabing yun, doon ko naranasan na yung lolo ko pala, ginagahasa ang kapatid ko gabi-gabi. So that night, ako po yung nagahasa ng lolo ko. Dahil madilim, walang ilaw, wala po kaming kuryente. Hindi kami binibigyan ng kuryente ng tita ko. Kaya nung gabing yung kala ng lolo ko, ako yung kapatid ko. Dahil natulog akong pabaliktad. So naranasan ko yung gahasain ng sarili mong lolo. And it took years na naging normal na sa amin yung ginagahasa yung kapatid ko ng lolo ko. Kasi hindi ka makapagsumbong dahil hindi ka nga mahal, di ba? So kung magsusumbong ako, sa tingin mo maniniwala sila sa akin. So hindi. Kaya tumagal po yun ng maraming taon until bumalik ang daddy ko and he was sick. He became bedridden. At siya mismo nakita niya kung paano ginagahasa ng tatay niya ang anak niya. And then sabi niya sa amin, patawarin mo na kasi nakakahiya. But praise the Lord, yung pangalawang kapatid ko sa bunso, na isumbong na po sa teacher. Sino po? May teacher po ba dito? Yeah, wala. Ma'am, yeah, thank you so much. So yung teacher ko, tinulungan niya po kami na maipakulong ang lolo ko. To God be all the glory, no, sa mga guro po, no. At doon kinuha ng DSWD yung daddy ko, pinagamot, eventually namatay. So in his funeral, hindi po ako makapunta because during that time I had that threat coming from my own family. Yung tipong anong kasalanan namin? Pinagtanggol lang namin ang sarili namin, pero kami pa yung diba? Sinasaktan ng sarili namin. Yun po yung pinakamasakit eh, yung sarili mong pamilya, yung sumira po ng buhay po namin. And yun nga, dumating yung tito ko, sabi sa akin, simula sa araw na ito, hindi na namin kayo kamag-anak. Eh di wow, sabi ko gano'n. Sa isip-isip ko, sino bang gusto maging kamag-anak kayo? Diba? Sa kabila ng ginawa nyo sa amin, meron ka pang lakas ng loob para sabihin yun. But eventually, walang umampun po sa aming kamag-anak. So yung dalawang kapatid ko, they were sent to the SWD for foster parent. And sadly, one of them been molested with their foster parent. So na-rape ulit yung kapatid kong bunsong babae. So napakahirap po. Kada ko nga sa TV ko lang mapapanood yung kapag may katwiran, ipaglaban mo. Sino dito yung nakapanood nun? Yung mga kaedad ko. Yung mga bata kasi hindi na alam eh. I was 40 years old na po. Pero dumating yung time, I was alone with my lawyer. Tapos, lahat ng kamag-anak ko, nandito, ganyang kadami yun eh. Nakakalungkot no mag-isa ako with my lawyer. Tapos yung buong kamag-anak namin, nasa kabilang side, minamak ako. Sinungaling, ganyan kung ano pinagsasabi sa akin. But eventually, nakulong po ang lolo ko. No? At ganon ka, lungkot po ang buhay namin, magkakapatid. And then growing up, ito po yung isa pa sa pinakamahirap, that growing up, when I was like 5 years old, I was confused on my gender identity. Alam mo yung wala namang gumusto na maging ganon ka. Diba? Lumaki na lang ako, na-crush ko yung kapitbahay namin, napakagwapo kasi. And nobody taught me na ganon, maging ganon. Lumalaki na lang talaga ako, na-crush ko yung kapitbahay namin. And sadly, wala po akong magulang para magturo sa akin, mag-guide sa akin. And I believe even I had parents, if they don't have a relationship with Jesus, hindi rin nila ako mag-guide ng maayos. Tama? Kasi may mga magulang na ngayon that they are supporting their children. No? Kaya lumaki po ako doon sa thinking na I am a woman trapped in the man's body. Grabe, no? Sarap pakinggan, no? Parang ano lang, di ba? Pero alam niyo po, ang pinakamasakit po doon is that yung araw-araw that ikaw mismo, you are discriminating yourself. Kasi pag tumingin ka sa salamin, yung katawan mo, lalaki.
Pero yung puso mo, babae. So ang hirap. Tapos nilublob pa kami sa sa drum. Lalaki ka, di ba? Pag gano'n, sirena po, Diyos ko po, ina. Di ba? Sinako, pinukpok. Alam mo yung ganun, alam mo yon? And come to think of it, na wala namang tao siguro na gusto maging ganun. Tama. Kaso, ganun po ang buhay ko. So because wala akong magulang, no, pinaniwalaan ko yung nararamdaman ko. So to justify it, I took hormones. No, para magmukhang babae. Pwede po bang pakita yung pictures? So yan po ako, nung ako po 6-month-old. Joke lang. So I took hormones para magmukhang babae. Diba? Kasi pag nag-estrogen ka, lalaki ka, magmumukha kang babae. Diba? Kaya yung mga babae naman na gusto maging lalaki, umiinom ng testosterone, no, para magmukhang lalaki. So ako, umiinom ako ng... So ganun po yung nangyari. And then I had a live-in partner for 8 years. No, nag-iisang lalaki po yun sa pamilya nila. Kaya sabi ko, ganda. Diba? Pag may reunion, ako ang asawa. No? And I used to be a model. Sabi nyo, si Pastor nagsisinungaling talaga to eh. I used to be a model. I used to be a porn star model. So kumikita po ako ng hundreds of thousands a day. Ilan po ang kontinente ng mundo? Ilan po? Ay, dinagdagan na po. Joke lang. 7. Lahat po yan may boyfriend ako. Name all the continents. Kaya ang support ko, every day, every second day, every week, every month, wala pa yung emergency fund. Confidential fund. Pag bagyo, tuwan-tuwa ako eh. Kasi tatawag mga boyfriends ko, sasabihin, "Are you okay, babe?" I go, "No, I'm here in evacuation center." Pero nasa bahay ako, nagpapamassage ako. "Is there a bank open there?" "Yes." Paano nangyari yung baha? May bukas sa bangko. No? So tuwan-tuwa ako sa ganun. And kala ko, yun na yung buhay. Maganda, masaya. Nasa iyo na ang lahat. Pero sabi ng Proverbs chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo nun ay kapahamakan, kamatayan. So walang kasalanan ang magdudulot ng mabuti sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo na yan. Parang awa mo na. Wala pong kasalanan ang kayang magpala sa buhay ng isang tao. Maliit o malaki, may consequence po yan. Amen po ba doon? Kaya ang nangyari sa akin, because I used too much hormones, nabaliw po ako. Kung ang babae nga nagka-hormonal imbalance, di ba nababaliw? Di ba? Pag uminom ng pills, di ba ang sakit sa ulo? Sino ba naman nag-pills dito? Di ba? Ang sakit sa ulo, kami 7. Araw-araw. So araw-araw, 7 tabletas ang iniinom ko para lang ma-maintain yung katawan na yan, yung mukhang yan. At sa labas, wow, ang ganda. Pero sa loob, bulok na pala. So nagkasakit po ako. I have depression, panic attack, anxiety. Ang gandang pakinggan, no? Sakit ng mayayaman. Kaya magsabi, depressed ako, gundo mo. Dati wala namang ganyan eh. Maganda lang pakinggan, pero that is the most worst na pwedeng mangyari sa isang tao. So, dahil may pera ako, may psychiatrist ako. Pero kung wala kang pera, ang tawag sa'yo ay, di kayo nagsabi niyan ha, baliw! Parang ano lang yan, pag mayaman, allergy. Pag mahirap, okay, nagsabi yan, di ako ha. Pero totoo naman. At dahil may pera ako, may psychiatrist doctor. Diba? Ang mahal eh. 4,000 pesos kada session. Tapos ang tanong lang sa'yo, what is your name? Joke lang po. Siyempre may stages po yan eh. Amen? Pero dahil ang mahal niya, hindi ko na siya carry kasi nga, wala na, discouraged na ako. Iniwan ako ng boyfriend ko. For many years, pinagpalit ako sa totoong babae. Peke pala ako. Hanggang nalaos na rin ang beauty ko. Halos iwanan na ako ng lahat. That's why, I long for remedy in the world.
So dahil di na ako mapagaling ng gamot, wala na ring doktor, nabaliw po ako, inom na lang ng alak araw-araw. Kasi pag hindi po ako nakainom, nababaliw po ako. Baliktad nga eh. Pag nakainom ako, normal ako. Pag hindi ako nakainom, nababaliw ako. Di ba? Parang baliw. Di ba? Tapos, drugs, shabu, sex, cybersex. Sa isang linggo po, 3 beses ako itakbo sa ospital. At pagdating mo doon, sasabihin sa'yo, wala kang sakit. Di baliw nga. Pero nararamdaman mo. So ganun po kagrabe, ka-miserable yung buhay ko. Laging yung overwhelming fears na maririnig mo ang demonyo, mamamatay ka na, mamamatay ka na. Araw-araw po akong binabangungot. So alam ko mamamatay na talaga ako. Kaya dumating po ako sa point na hinanap ko talaga ang kamatayan. Because for me, that is the only way para tumahimik na yung buhay ko. Kaya kung tatanungin mo ako, what is my hobbies? Suicide. Dumating po ako sa point na sinasaksak ko na yung sarili kong katawan, duguan po ako, pero hindi ko na nararamdaman yung sakit. Kasi mas masakit po yung nararamdaman ng puso ko. Ganun pala pag magpapakamatay ang isang tao. Kahit saksakin mo yung sarili mo, hindi mo na siya maramdaman yung sakit. Kasi sobrang sakit yung nararamdaman ng puso ko kesa sa katawan ko. Kaya kahit iumpog ko yung sarili ko, hindi na po ako nasasaktan. Because for me, I really wanted to die. Gusto ko nang matahimik yung buhay ko. So dumating yung time, I was at the top of the house, I heard the voice of demons, Satan saying, Ron, tumalon ka na dyan para mamatay ka na. Nasa 3rd floor po kami ng bahay. Pagtingin ko, ang taas, sabi kong ganyan. Takot ako eh. Kasi baka magnalaglag ako, mauna yung mukha ko, ang pangit ko sa ataol. Baka hindi maging ganyan yung mukha ko. Baka bingas yung ilong ko, wasak yung mata ko. Ayoko ng ganyan. Sabi ko sa demonyo, ayoko dyan. Sabi ng demonyo, sige sa 1st floor na lang. So punta ako sa 1st floor. Sabi ko gano'n, pwede dito sa 1st floor. Hindi ako tumalon kasi hindi ako mamamatay. So ang ginawa ko, nagpatihulog ako, gumulong akong gano'n. Hindi ako namatay. Ang nangyari, kung ilan yung baitang, ganun din yung bukol ko. At sugat. Tapos, sa likod po ng bahay namin, sa Ubando, alam mo na, Ubando, puro tubig dyan. Tumalon ako kasi lasing na ako. Gusto ko na magpalunod. Tumalon akong ganun. Pagtalon ko, swimmer pala ako. Tapos lumangoy akong ganun, di pala. Kasi nga lasing na lasing. So lasing na lasing ako. Hindi ako nalunod. So inahon akong ganyan, pag-aahon sa akin, nakakita ako ng bato. Nilunok, joke lang. Hinampas ko sa ulo ko. Pagkahampas ko sa ulo ko, hindi ako namatay. So guess what? Kinaumagahan, sobrang sakit ng katawan ko kasi hindi ako namatay. So I opened my Facebook, nag-post ako doon, sabi ko, saan ba papunta buhay ko? Nakalagay, feeling depressed. Yung depressed ka na nga, hindi ka pa sure. Kasi feeling mo lang eh, di ba? Di ba ganun yun? Alam mo, feeling ko, di ba pag feelings, hindi ka sure? Nakalagay, feeling depressed. Kaya sabi sa katabi mo, dapat sure ka ha? So feeling depressed. Boy, mga kaibigan ko nag-comment. Sabi ko, saan ba papunta ang buhay ko? Paulit-ulit na lang nangyayari. Nag-comment yung mga kaibigan ko, sabi, bakla! Makabakla. Sabi, lalaki lang yan, inuman tayo, we're here, your friends, ganyan. But during that time, hindi ko na po ma-appreciate sila kasi wala naman nagbabago. Iinom ako, magdadrugs ako, makikipag-sex ako. Ganun pa din, araw-araw. And I'm getting worse. Pero God is good kasi sa pinakadulo ng comment, may nabasa po ako, ang sabi, mahal ka ng Panginoon at tutulungan ka ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Buti pa si Facebook, nag-win ng soul. Sabi mo sa katabi mo, mag-win ka ng soul. Buti pa si Facebook, nag-win eh. So nung nabasa ko siya, God remind me that when I was 8 years old, I used to worship the Lord. 8 years old Naalala ko yung kantang Jesus Lifted High. Alam niyo po yon? We wanna see Jesus lifted high above the flags. Sabi, kembot-kembot ako nung ganun ako. Bading-bading nga ako eh. Sabi ng mga elders, may demonyo. Grabe, kumembot lang, demonyo agad.
Ganun po talaga. Pero alam niyo po, ang naalala ko doon, kung ang pinaalala sa akin ng Panginoon, kung gaano kasarap ang magpuri sa Diyos. Na-excite ako. Tuesday, I decided to attend. Sabi ko, in-invite ko yung sarili ko. Nagtanong ako, sabi mo sa akin, mag-invite ka kasi. In-invite ko yung sarili ko, sabi, kailan ba yung service nyo? Aatin ako, sabi kong ganon. Sunday daw, ganyan. So excited ako kasi excited ko maranasan ulit na magpuri sa Panginoon. So I prepared my beautiful dress. Beige color, hanggang dito yung cleavage. Siyempre, maganda ako, di ba? I wear my wedge. Talagang pak na pak. So from Tuesday to Saturday, umiinom ako ng alak kasi nga, pag hindi ako nakainom, napabaliw ako. Hindi ako nakakatulog. Kaya nung Sunday, may hangover ako. Pero alam nyo, hindi inalis ni Lord yung excitement sa puso ko na ma-encounter ko ang Panginoon, na may gagawin ang Diyos. Kaya nung umatin ako ng church, sa harapan ako umupo. Ganyan, parang ganyan yung dress ko noon eh. Medyo lakihan mo lang yung cleavage. Hanggang ganyan. Ba? Sa harapan ako umupo. Nagsimula yung praise and worship, nakataas agad ang dalawang kamay ko. Buti maputi kilikili ko eh. At nagpuri ako kay God like never before. So habang nagpupuri po ako kay Lord, naranasan ko yung pagyakap po ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, when you seek Him with all your heart, you will find Him. God is not after your outwardly appearance. Hindi siya, imagine mo, nakadress ako, but God encounter me. Samantalang ikaw may pumunta dito, gano'n, demonyo, umpalisin mo yan. But God is welcoming everyone. God is looking to our heart. So I seek the Lord with all your heart, and I find the Lord. Kaya habang nagpupuri ako kay Lord, naranasan ko ang pagyakap ng Panginoon, and I pray to the Lord, I talk to Him saying, Lord, wasak ang buhay ko. Tulungan mo ako. Yun po yung sinabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako. Nandito ako sa harapan mo, wasak ang buhay ko, wala na akong pag-asa. And for the first time, I heard the voice of the Lord saying, that's why I am here, my son. I will help you. He called me son. Nakadress ako. Grabe si Lord, no? Talagang yung identity mo, it's not about your feelings. It's about how God created you. That I am His son. Kaya sabi ko, alam ko si Lord na yun kasi ang naririnig ko lagi, mamatay ka na, mamatay ka na, mamatay. Pero ito sabi, I am here, my son. I will help you. Then, I accepted the Lord as my Lord and Savior. Then, nagpray ako kay God. Sabi ko kay Lord, Lord, this is my desperate prayer. Sabi ko, Lord, pag hindi mo ko tinulungan sa araw na ito, wala na ako bukas, patay na ako. After that prayer, God delivered me from sickness, diseases, anxiety, panic attack. Lahat, pinagaling ako ni Lord. Palakpakan natin si Lord. That's why Jesus heals. When you seek Him with all your heart, He will heal you. He can heal you. Nothing is too hard from the Lord. Alam niyo po kung bakit nalaman ko magaling na ako? For the first time, uminit yung kamay at paa ko. Kasi pag may panic attack ka, lagi kang nininervyos. Yung parang lagi kang takot, mamamatay ka na, ganun po. Kaya simula noon hanggang ngayon, hindi na po ako na ospital. Wala na ring gamot. Inalis lahat ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. And God fills my heart with so much love that comes from Him. Sabi nila, Ron, may encounter, atin kayo. Magdala ka ng damit, yung maganda kasi may party-party. Excited ako. Nagbayad agad ako ng encounter. Hindi ako nagpalibre. Bayad agad ako. Tapos sabi, magdala raw ng damit, yung maganda kasi may party-party. Ay, pumunta ako ng online, bumili ako, floral dress ulit. Yung yung overall, yung pag umihi ka, lahat tatanggalin mo. Tapos ang cleavage hanggang dito ulit, syempre. Di ba? Kaya nung encounter, unang attend ko, naku po, sabi ni pastor, dito yung lalaki, dito yung babae, saan ako pupunta?
Pumunta ako sa gitna, bahala kayo dyan. And the first preacher, nagulat ako, yung unang preacher, kaibigan ko. Dating transgender, cybersex ang trabaho, at siya ang dahilan kung ba't naghiwalay kami ng boyfriend ko. Naging pastor. Sabi ko, hala, anong tatawag ko sa kanya, Mars? Hindi ko alam eh. Kasi ang huli namin pagkikita, naglalandian pa kami sa kubo. Tapos nagulat na lang ako, hala, pastor na siya. Sabi ko, anong tatawag ko, Mars, sis? But you know what? When I saw him, I was encouraged by his life. Sabi ko, Lord, kung kaya niya, kaya ko din. Kaya after nun, the first message that I have received from that encounter is the revelation of the cross. So nakita ko habang pinapatay si Jesus, habang hinahampas siya ng Roman whip, yung pati laman, buto lumalabas. No, he was brutally killed. He died on the cross para lang sa akin. Kaya nung nakita kong pinapatay si Jesus, nakita ko po kung gaano kabigat ang kasalanan ko. Na kailangan mamatay ni Jesus para magkaroon ako ng bagong buhay. You know what? You will be unstoppable if you know how valuable you have na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nung nakita ko siya na pinapatay, nakita ko kung gaano kabigat ang kasalanan ko, and sabi ko, Lord, ikaw lang yung kayang magmahal sa akin ng ganon. That's why I fell in love with Jesus. Kaya sabi ko, Lord, yung extension, nakipag-covenant ako kay God. Yung iba takot makipag-covenant eh. Mas takot pa maparusahan kaysa mapunta sa impyerno eh. So nakipag-covenant ako kay God. And my covenant to Him ay isa sa ginawang rason ni Lord para magpatuloy ako sa Kanya. It is worth it to have a covenant with God kung ito naman yung magpapainit sa'yo sa Panginoon. Amen po ba doon? So sabi ko, Lord, yung extension ng buhay ko, use it all for your glory. Because apart from you, wala na akong saysay. Wala nang saysay ang buhay ko. Lagi niyo pong tandaan yun, apart from the Lord, wala nang silbi ang buhay mo. Ecclesiastes chapter 1, sabi doon, ang lahat ng bagay sa mundo ito, ang lahat ng bagay under the sun, walang kabuluhan. So nung na-encounter ko si Lord, alam ko na pag binigay ko ang buhay ko sa Kanya, magkakaroon ng magandang kabuluhan ang buhay ko. Amen po ba doon? So sabi ko, Lord, use it all for your glory. Ano pang sense ng buhay ko kung babalik din ako sa dati kong buhay? Wala namang magandang nangyaring maganda. Amen po ba doon? Balik ka ng balik, wala namang maganda. So sabi ko kay God, Lord, kung paano ko ginamit ng Diablo, double time mo akong gamitin. Kaya I encountered the Lord 2015. Since then, I let my pastor to disciple me. Then after 6 years, I was ordained as a pastor. Then after 3 years, I was sent to the nation. Palakpakan po natin si Lord. Noong na-encounter ko po si God, pag uwi ko ng bahay, nakita yun ng buong pamilya ko. Alam nyo, pag nasa inyo yung light ni Lord, even Satan cannot resist the light that comes from the Lord. So pag uwi ko ng bahay, nakita ng buong pamilya ko, the first Sunday after encounter, buong pamilya ko nag-encounter sa Panginoon. The second cycle of encounter, buong pamilya ko nag-encounter kay God. Kasama po doon ang mami ko. I couldn't even believe na makakasama ko pa mami ko. Kasi nabaliw po mami ko eh. Pero wala pong mahirap sa Panginoon. Kala ko mamamatay na siya sa lansangan, mamamatay na siyang ganun. Pero dumating po yung time that we worship together. Dumating yung time na kasama ko siya sa mission. Dumating yung time na buong pamilya ko ngayon ay full-time na sa paglilingkod sa Panginoon. You know what? When you encounter the Lord Jesus Christ, you will be unstoppable. Why? Kasi ipapakita sa iyo ng Lord na siya lang ang magandang nangyari sa buhay mo. Sabi po ng Colossians chapter 2 verse 6 to 7, so then just as you receive Christ as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in His strength and faith as you were taught and overflowing with thankfulness. No, magpatuloy ka
sa Panginoon. Magpatuloy ka magpasalamat sa Panginoon ay patuloy kanyang palalakasin. Amen po ba doon? Those who put their faith in the Lord Jesus Christ will never put into shame. Ganun po talaga. That's why when I encounter the Lord, grabe. Sabi po dito, no, sa Acts chapter 9 verse 1, when Saul encountered God, he became Paul. Grabe yung buhay ni Saul. Pero sa kwentong yon, when Jesus encountered Saul, nagbago po ang kanyang buhay. He became a martyr, serving the Lord even unto death. That's why when you encounter the Lord, you will be unstoppable even hanggang kamatayan. Amen po ba doon? Kasi nakita niya eh. Sabi ng John chapter 3 verse 3, sabi doon, when you accept the Lord Jesus Christ, sabi doon, unless you be born again, you will never see the kingdom of God. So all of the people who encounter the Lord, God allow us to see how beautiful the kingdom of the Lord. Nakita ko kung gaano kaganda ang plano ni Lord sa akin. You know what? When you encounter the Lord, He gonna show you how beautiful your destiny in Him. Your future in Him. This is not just a word. This is the word of the Lord and there is life in His word. Amen po ba doon? Now, paano ba mangyayari yun? When you believe. Amen po ba doon? When you encounter God, there is a significant change that will happen to your life. It will never be the same again. Marami ka nang makikita, marami ka nang maririnig, maraming magagandang mangyayari sa iyong buhay. Amen po ba doon? Maraming nagsasabi na kung kailan ako na born again, mas naging hirap ang buhay ko. Bakit? Sumunod ka ba? Nanampalataya ka ba talaga? Because when you are truly born again, even in your suffering, you will find yourself rejoicing in the Lord. Kasi sa dami ng naranasan mo sa buhay, ito lang yung pinakamaganda. Nung na-encounter mo si Jesus. Ang dami ko pong desisyon sa buhay. Palpak lahat. Kaya sabi ko kay God, Lord, susubukan kita. Kasi lahat nasubukan ko ni. But I fail. But this time, sabi ko kay Jesus, susubukan kita. Ito lang po yung desisyong ginawa kong tama sa buong buhay ko. Yung ibigay ko po ang buhay ko sa Panginoon. Nakikita niyo po kung bakit nagiging unstoppable ang tao when they encounter the Lord. When God allow us to see how beautiful your life gonna be with Christ. Sabi po dito, when you encounter God, you will recognize your identity in Christ. Nung na-encounter ko po ang Panginoon, God showed me that I am His child. That my identity is not based by my feelings, but my identity comes from the Lord who created me. Sabi niya, before you were formed to your mother's womb, I knew you. Kilala ka na ni Lord. 'Di ba? Ang masaklap lang, ang daming word ni Lord pero hindi mo tinatanggap sa buhay mo. Why? Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita kung sino ka sa Panginoon. When you encounter God, there is a recognition of identity in Christ that you are more than a man, you are more than a woman, but you are a children of God. You are priesthood, you are highly favored, you are special, and you have a great destiny in the Lord. Ang ganda kaya nun. God is able to change your destiny. Dati kala ko mamamatay na akong ganun eh. Lito sa kasarian. Lito sa nararamdaman. Kala ko yung entabladong ito, pang misgay ko lang eh. But God changed it. God changed everything in my life.
Hindi lang ako binago, pati buong pamilya ko binago ng Panginoon. Amen po ba doon? That's why when you receive your identity in Christ, mamumuhay ka sa kalooban ng Diyos. You will begin to walk in accordance of His Word. Ngayon, tanungin mo yung buhay mo ngayon. Sino dito nag-devotion na? Totoo lang po, when you recognize your identity in Christ, lagi mong hahanapin ang Diyos. But the truth is that the enemy is trying to, lituhin ka, to distract you. Kaya nga, ang dali lang magbasa ng salita ng Lord, pero ba't nahihirapan tayo? Tama, mali? Because Satan is afraid when the time that you found your identity in the Lord. Takot na siya. Bakit? Alam niya na eh. Hindi ka na niya maloloko eh. Amen po ba doon? Alam niya na that when you know the truth will set you free. When the Son set free, you are free indeed. Hallelujah! That's why when God allowed me to walk in accordance of my identity to Him, doon po talaga nagsimulang mabago ang buhay ko. Church cannot make you born again. Bible study cannot make you born again. But when you decide intentionally, you will be born again. Why? Because God is a very personal God. Hindi pwedeng nangyari sa Kanya, mangyari sa iyo. Kung hindi mo hahanapin si Lord, at kung hindi ka maniniwala sa Kanya, walang mababago sa pamilyang ito. Sabi ni Maricel Soriano. Totoo naman, di ba? Walang mababago sa pamilyang to. Walang mababago sa iyo. Hanggang hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, hanggang hindi mo isa sa napapamuhay ang salita ng Diyos, hanggang hindi mo nakikita that His Word matters to you, walang mababago sa pamilyang ito. Next year, kayo pa rin ang magkikita. Next year, ganyan ka pa din. Lagi maririnig sa iyo yung sana all. Diba? Sino dito yung nagsasabi doon? Sana all. But you know what? Pwede naman mangyari sa iyo eh. Kung magkakaroon ka talaga ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kung sisimulan mong mamuhay ayon sa identity mo sa Panginoon. Amen po ba doon? When you find your identity in the Lord, kikilos at gagalaw ka at mag-iisip ka in accordance of the will of the Lord. Kailan ba nagsisimula maging pangit ang buhay? Pag hindi mo na sinunod si God. Kailan ba nagbabackslide ang isang tao? Hindi naman dahil sa kasalanan eh. Alam mo kung bakit? Paano nagsisimulang mawala ang Kristiyano sa Diyos? Alam niyo kung bakit? Hindi po sa kasalanan. Alam mo kung ano? Sa kapabayaan mo. Pinabayaan mo na yung prayer life mo, pinabayaan mo na yung devotion mo, pinabayaan mo na yung relasyon mo sa pastor mo, sa pamilya mo, higit sa lahat sa Diyos. Anong susunod? Wala na. Hindi mo na maririnig ang Diyos. Mas maririnig mo na ang mundo. Mas maririnig mo na ang emosyon mo hanggang mawala ka na sa Panginoon. That is the work of evil. Pinaghandaan mo yung matinding pagsubok, pero yung simple, hindi mo na paghandaan. Diba? Amen po ba doon? When you find your identity in the Lord, alam mo kung ano ang future mo. That's why I always declare it. Lagi sinasabi nila, si Pastor Ronnie parang bakla pa din. Kasi yung boses niya parang malambot pa din eh. Tapos pati yung galaw niya parang kumikembot pa din. Bakla pa rin talaga. Baka hindi pa talaga na born again yan. Anong gusto mo? Ganito. Hello. Alam mo, parang hindi naman totoo. Ano, okay na sa inyo? Na-please ko na kaya. Lalaki na ako. Ganda mo ah. Ganon. O magmatcha ako dito na para sundalo. Lalaki na. O mag-asawa ako. Para sabihin lalaki na ako. Stop. When you find your identity in the Lord, you will know your future in Him. When you find your identity in the Lord, you will always hear the voice of God over your life.
Hindi mo maririnig ang sinasabi ng mundo. Ang maririnig mo kung ano ang sinasabi ng Diyos. And I know, getting married, having children, that is a part of a beautiful plan of God. Kung iaalaw niya. Ba't painit na init kayo mag-asawa? Kung kayo ba magpapadede? Diba? Kayo ba tatabi sa kanya pag sa gabi? Kayo ba magpapaaral na magiging anak ko? Sabi pa, para gumanda yung testimony mo, mag-asawa ka. Bakit pangit ba testimony ko? Pag hindi ako nag-asawa, pangit ba? You know what? When you encounter the Lord Jesus Christ, that is the most beautiful testimony that you could ever had. Amen! Sabi nga ng kante di ba? That nothing can comprehend. Sabi niya, walang kayang dagdagan yung ganda ng Diyos. Kasi wala ka pa, maganda na siya. At nung tinawag ka niya, hindi yung nagdagdag ng kagandahan niya. Though masaya ang Diyos, because we are the most special creation that He made. Kaya pag alam mo yung identity mo kay God, hindi ka na matitisod. Hindi ka na aalis ng church. Not unless si Lord ang mag-alis sa'yo. Kasi kahit saan ka pumunta ng church, pare-parehas lang yan. Dinala ka ng Lord sa church na ito para maging productive. Dinala ka ni Lord sa church na ito, no, to be an ambassador, to be a backbone, to be a servant of the Lord. Amen po ba doon? Hindi ka pumunta dito para pansinin ka. Pag hindi ka pinansin, hindi ka na aatin. Grabing church sa'yo, di man lang ako pinansin. Ayoko na dyan. Diba? Hindi. Dinala ka ni Lord sa isang simbahan para maging katuwang. Amen po ba doon? Sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo. That's why, diba, you will going to be unstoppable when you repent and surrender everything to God. Bakit ba kailangan ng repentance? Bakit kailangan ng surrendering? Kailangan po yan araw-araw. That's why when you pray to the Lord, hindi agad, Lord, yung due date ha. Naku, due date agad yung naalala. When you pray to God, when you understand that repentance and surrendering to God is the key for you to walk in His will over your life. Kaya araw-araw po, Lord, patawarin mo po ako. Amen? Sino dito yung isang beses ka na nagkasala, hindi ka na nagkasala? Walang ganon. Araw-araw. Amen po ba doon? Kaya nung na-encounter ko si Lord, nakita ko that deliverance happen every day. Baka akala nyo pag may deliverance conference lang, ginanon ka, okay ka na. No, it's not. The word of the Lord is the most effective deliverer. Eh yun nga, hindi ka nagbasa ng Bible, kaya hanggang ngayon, ganyan pa rin ugali mo, hindi pa rin nababago. The Word of God is the living water that cleanses us, that providing, no, na mawala yung thirst natin sa buhay. Amen po ba doon? That's why repentance and surrender is very important. Araw-araw, you must evaluate yourself. One thing that I really love to do, alam niyo kung ano? Evaluation. Totoo po yun. Since, to God be all the glory, nung nagsisimula po ako kay God, lagi kong binabantayan yung walk ko sa Panginoon. Lord, stagnant na ba ako? Pababa ako? O pataas ako, Lord? Ano ako doon? Diba? And that is the most effective ways. Kasi pag nakikita mo kung sino ka sa harapan ng Lord, pag nanalangin ka na sa Panginoon, God will lead you into the repentance and surrendering atmosphere. Nasasabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Sinusuko ko po ito sa iyo. Therefore, you will be effective. You will be unstoppable. Marami namang unstoppable, pero ang sakit sa ulo. Totoo yun. Grabe, unstoppable, oh. Ginawa niya lahat, kahit hindi sinabi ni pastor. Yun nga, eh. Hindi nga sinabi ni pastor, ginawa mo. Gumagawa ka ng sarili. Amen po ba doon?
Oh, sorry na, baka parang galit na kayo sa akin. Sorry po. Pero yun po talaga. That's how I experience in the Lord. That's why I always repent to the Lord from time to time. Pagkagising, bago matulog, the Lord always showed me. Alam niyo ba, when you go to the presence of God, makikita mo lahat ng dapat mong isuko sa Panginoon. At yun yung panalangin ko palagi na, Lord, i-humble mo po ako palagi. I-humble mo po ako palagi, Lord. Para mas makakilos ka sa buhay ko. Amen? Sometimes, kala mo, ang humility, nakakapagpababa ng dignidad mo. Pero ang totoo, tuwang-tuwa si Lord sa mga taong lumalapit sa Kanya. Amen? Sino dito yung lalapit na kay Lord? That's why when you repent and surrender everything, then healing will come after. Ang kagalingan po ba kailangan araw-araw? Yes. Diba? Offenses is everywhere. Diba? Sino dito hindi na-offend? Lahat. Diba? Araw-araw yan. Sa bahay nyo pa nga lang, offend ka na eh. Diba? That's why you need healing from time to time from God. Kaya lahat ng nararanasan mo ngayon, na sakit, lahat na nararanasan mong brokenness, it can bless your next generation. Hello? Sino ditong maraming nararanasang sakit sa buhay? Itaas ang kamay. Diba? Pag-agalingin niya ni Lord. Kaya kung may peklat ka, proud ka dapat. Tignan mo nga yung hindi mo. Diba? Pag may peklat, ay, alam mo, itong peklat kong to, nakuha ko to. Diba? Alam mo yung kwento? Tama, mali. And your wounds, no, pag yan gumaling, it can bless your next generation. It can bless you. Kaya minsan nagpapasalamat, Lord, salamat, naranasan ko to. Kung hindi ko naranasan to, Lord, wala akong ganitong kwento. O, diba? May ganun ka ngayon, di ba? Lord, salamat. Naranasan ko tong sakit na ito. Sa kabila ng karamdamang ito, Lord, pinagaling mo ako. O, di ba? May ganun ka ng drama ton sa hapon. At least hindi lang Facebook yung pinapanood mo, yung sarili mo na. Your wounds today will bless your next generation. Will bless your family. Kaya alam nyo, yung kwento ko kanina, yung kwento namin ng Diyos, at the end of the day, nagpasalamat ako sa Panginoon. Kasi nagkaroon ng ang kwento ng buhay ko. Amen po ba doon? Ako dumating po ako sa time na, umatin ako ng isang conference, nakakita ako na magjowa, boyfriend at girlfriend. Sweet-sweet nila. Alam mo, naiyak ako. Sabi ko, Lord, sana all. Sana all normal, Lord. Kasi tingin ko sa sarili ko, abnormal eh. So, hindi maganda. Then I pray to the Lord. Sabi ko, Lord, ba't ba naging ganito buhay ko? Sana naging lalaki na lang ako kung lalaki, babae kung babae, Lord. Pag ganito ba'y nararamdaman ko, Lord? So, umiyak talaga ako kasi gusto ko rin maranasan yung ganun eh. Tama? Yung manligaw. Dati kasi ako niligawan eh. Hindi pwede. Dati ako manligaw. So, I cry out to God. And then God brought me to the scripture. Sabi niya, kaya ba siya nabulag dahil makasalanan siya o naging makasalanan yung pamilya niya? Sabi ni Jesus, hindi. Kaya siya nabulag kasi nais ng Diyos na makita ang kapangyarihan niya doon sa taong yun. Sabi ko, Lord, salamat, naging ganito ako, Lord. Diba? Pribileyo pa yung nangyari sa akin. Na sa buhay na ito, patuloy ako magpapasalamat kay God sa lahat ng nararanasan ko. Amen po ba doon? Nasa huli ng buhay ko, mas piliin ko pa rin ang Panginoon. Kasi pag pinipili ko ang Diyos, mas napaparangalan ng Panginoon. So ganun din po sa inyo. Hindi man ganun ka-worse yung sitwasyon nyo sa sitwasyon ko, patas lang din yan kasi ikaw ang nakakaranas niyan. Amen po ba doon? Hindi ko pwede sabihin, oh, okay lang, sisiw naman yan. O ikaw gusto mo buhay ko. No, it's not. We have a different story, but we have the same God. Kung kayang gawin yun ni Lord sa akin, kaya rin ni Lord gawin sa'yo. Amen po ba doon? Palakpakan po natin si Lord.
God can make your life blessing to this generation. Kung susunod ka lang sa Panginoon. Amen po ba doon? Sabi po ng Genesis, saan ka man magpunta, pagpapalain yung lugar na yon kasi nandun ka. Alam niyo, nangyayari po yun. Kahit saan po ako magpunta, na pagpapala po yung mga tao, not because of me, but because of what Jesus has done in my life. Kaya umiiyak po ako sa kagalakan. Kasi yung kwento ko na walang kwenta, binigyan ng Diyos. Kanina nga, kahapon nga po yung devotion namin, kasi mga disciple ko po, talaga nagsishare kami ng devotion. And then the Lord told me na, anak, kung ginagawa mo yan para parangalan ako, hindi ka mapapahiya. Kasi syempre, papunta ako ng Japan, papunta ako ng Singapore, papunta ako ng India, papunta ako ng Malaysia. Minsan Lord, yung mga kasama ko parang antitinding ano. Pero sabi ni Lord, anak, if you are doing it for my glory, therefore, you will never put into shame. Kaya saan ka man dalhin ng Panginoon, kung ang puso mo is to glorify God, pagpapalain ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Amen po ba doon? Sino dito excited na pagpalain at samahan ng Panginoon? Ayusin mo yung puso mo kay Lord. Amen po ba doon? That's why I praise the name of Jesus. No? Na talagang nakikita po natin yung magandang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba doon? That's why we need to renew our mind with God's Word. Yan ang wag na wag ninyo pong kakaligtaan. Kaya tinatanong ko po kayo kanina, sino po dito yung nag-devotion na? Again, when you did not seek the Lord with all your heart, kahit buksan mo yung Bible na yan, you will never gonna have the rema, the revelation that comes from the Lord. Baka sabihin nyo kasi, nagdi-devotion naman ako araw-araw eh. O yun naman pala, pero ba't walang nangyayari sa buhay mo? Bakit hanggang ngayon nakaupo ka pa rin mag-isa? Wala ka pang nawiwin na soul? Bakit ngayon ganyan pa din? Sabi po ng Bible, hindi po lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay kilala ng Diyos. Ganon din when we open our Bible. If you are not going to seek the Lord with all your heart, therefore there is no revelation, there is no rema. Kaya pagtapos mo magbasa, magpo-post ka na sa Facebook, feeling depressed. Kala ko ba na gano'n na yan? Ang daming word of God na pinost, tapos mamaya-maya nag-iiba na naman yung ano niya, sinasapian na naman. Diba? Amen po ba doon? May tinuturuan po ba si Lord? Alam niyo po kung ba't ko sinabi yon? Ganon din ako. Dati ang yabang ko, sabi ko, simula noon, nakakilala ko kay Lord, hanggang ngayon, kompleto ang devotion ko. Wow, palakpakan lahat. But when I am done preaching, pagbaba ko pa lang ng pulpit, sabi sa akin ni Lord, talaga lang ha? Sabi ko, oo naman Lord, nagbabasa ako ng Bible araw-araw. Oo, pero 3 taon na kitang hindi kinakausap. 3 talaga? But I open my Bible, Lord. At pag nagpipreach ako, Lord, tinatayo mo ko, nararanasan ko yung pagsama mo. Paano mo sinabing 3 taon mo na akong hindi kinakausap kung nararanasan ko ang presensya mo? Alam mo sabi sa akin ni Lord, kasi anak kita. So you know what? I humble myself before the Lord and say, Lord, patawarin mo ako. Napakayabang ko pala. At bumalik ako sa pulpito saying, sorry po, 3 taon na pala ako hindi kinakausap ni Lord. Because not everyone in the church napupuno ng presensya ni Lord. Kaya nga maraming anak ng Diyos na paglabas ng simbahan, empty pa din eh. Bakit? Because they are not really seeking the presence of God. Sabi po ng Bible, when you seek the Lord with all your heart, then you will find Him. At paglabas mo sa simbahang ito, dapat nag-aapoy ka. Amen po ba doon? Dapat yung lumalabas sa bibig mo, tubig na nakakabuhay, hindi imburnal. Diyos ko, may nag-open sa'yo ng sinulsulan mo pa. That is not the work of the word of the Lord. Sabi po doon, those who bring peace will inherit the kingdom of God. Kaya pag may nag-open, huwag mo na sabihin sa akin yan. Pag-pray tayo, ganun na kaagad. Nag-iiba na yung
tono ng pananalita mo, di ba? Kaya mareremind kayo mamaya, pag may nagsumbong sa inyo, alam mo si ano, hindi okay lang yan, sis, halika pag pray na, nag-iiba na yung bibig nito Why? To be unstoppable, you must connect to the living water. To be unstoppable, you must connect to the word of the Lord. Because apart from Him, we are nothing. Kikilos tayo in accordance of the word of the Lord, hindi dyan sa feeling mo. Amen po ba doon? Alam mo kapatid, feeling ko talaga may demonyo po pasok. Diyos ko, pakiramdam na lang lahat. At feeling ko, pagagalingin ka. Feeling ko nga na-encounter ko si Lord At feeling ko, niyakap ako. Diyos ko, lahat hindi sure. You know what? That God is very serious to you. When He died on the cross, that is intentional for us. And the word of the Lord is intended for us, not to others. Hindi mo ipopost ang salita ng Diyos para paringgan ng kapatid mo. Hindi mo ipopost ang salita ng Diyos para i-justify na ikaw ang tama at sila ang mali. You will always use the word of the Lord to strengthen you and to humble you. To be the light, to be the salt, to be unstoppable for Christ. Sabi ko nga kanina, maraming unstoppable pero may kuliling. Totoo yun. Hindi lahat ng unstoppable nakaka-bless. Those who are rooted by the word of the Lord. Because when you are rooted by the word of God, makakaasa ka laging tama ang gagawin mo. Why? There is a conviction. You seek the Lord with all your heart. Therefore, when you are reading His Word, nagpe-penetrate siya sa puso mo, nare-reveal yung laman ng puso mo, nakakalaya ka, nadideliver ka, therefore, paglabas mo, nagliliwanag ka. Saka ka nakakita kung kailan nagbasa ng salita ng Diyos, saka pa nasira buhay. Walang ganun. Not unless mali ang puso mo. Amen? Sorry po. But that is the word of the Lord. The word of God is intended for us to change. The word of God is intended for us to be blessed. The word of God is intended for us to live in Him. The word of God is intended for us to bless the generation. Yun po ang salita ni Lord. Amen po. Kaya nga pag hindi kayo nagbabasa ng salita ng Lord, pinapalampas nyo yung grabing opportunity na minsan lang dadaan sa buhay mo. When Jesus invites someone, pag ayaw, nilalampasan niya na. So sayang po yung araw-araw. Kaya ako with all my heart, kahit minsan tinatamad na ako, minsan malapit na magtapos ang araw, hindi pa rin ako nagbabasa ng salita ng Lord. I kneel down to God. I did everything to seek His presence. Kasi pag isang araw hindi ka na nagbasa ng Bible, magtutuloy-tuloy na yan. Maniwala po kayo. Sino dito nakaranas nun? Bukas na lang, bukas na lang, bukas na lang, hanggang hindi ka na nagbasa. But the good thing is that, alam mo si Lord napakabuti. Sabi dito, when you seek the Lord with all your heart, you will find Him agad. Grabe no? Grabe si Lord no? When you open your cell phone, your speaker, and you begin to worship God, and then the atmosphere will set in humility and worship. Grabe, iiyak na lang yung luha, yung papatak na lang yung luha mo. Sino dito naranasan yun? Pagkabukas mo ng worship, kahit gaano katigas ang puso mo, kahit gaano ka nasaktan, kahit gaano kabigat yung nararamdaman mo, when you open your cell phone and you begin to worship God, and when you open the Bible, you will end up crying saying, Lord, napakabuti mo talaga. And you will begin to experience the revival over your life. You know what revival? Hindi yan sa maramihan tao lang na nagwo-worship araw o gabi. No, it's not. Revival gonna happen every day, sa buhay mo. Amen po ba doon? Revival begins when you open the word of the Lord. Revival begins when you apply, when you obey the word of the Lord. Paano ka magre-revive? Kay pastor mo hindi ka nakikinig. Sasabihin ko pa sa word of God. Amen po ba doon? Amen?
That's why God gonna renew your mind. And God, the word of the Lord, gonna deliver you from any bondages of the enemy. Kaya po masarap makalaya araw-araw. Amen po ba doon? Though we are victorious, but you gonna walk on it. Kasi hindi ka pa naman patay eh. Gusto mo naman mamatay? Ba yung iba sasabihin nila, si Jesus lang ang masusunod sa buhay ko. Siya lang ang susundin ko. O gusto mo naman sundin si Lord? Hindi nga, gusto nyo na. O pikit kayo. Huwag na kayo didilat. Si Lord talaga magdi-disciple sa inyo. Hindi eh. We are still in the world. We must submit to the Lord and to the pastor that God is giving us. Amen po ba doon? At the end of the day, wala pong church na magpapapasok ng isang speaker na sisira sa relasyon nila sa Diyos. Laging ganon, submission, honoring, submission to God, honoring. Ay ako lagi yung sinasabi, if there is something wrong sa pastor ko, siya ang mananagot kay God at hindi ako. Ang ayoko lang, baka wala siyang ginagawang masama, tas ako pa ang managot. Amen po ba doon? Amen. No? Kaya nung nag-usap kami ng pastor ko, sabi niya sa akin, bakit nak? Sa tagal-tagal ng panahon, nag-stay ka pa rin sa church. Sa kabila ng dami na naranasan mo, alam mo sagot ko, una po, hindi po kayo ang tumawag sa akin, kundi ang Diyos. Pangalawa, kung maghihiwalay man tayo, it gonna be the expansion of kingdom of the Lord. So, saan man ako dalihin ng Panginoon, I believe that this is gonna be the expansion of kingdom of God. Kaya saan ka man dinala ngayon ni Lord, gawin mo, be faithful, be fruitful. Amen po ba doon? Kung talagang dyan ka na dinala ni Lord, then be faithful. Then be fruitful. Amen. At wala pong makakatulong sa iyo, kundi ang salita ni Lord. Kaya nga inayos talaga ni Lord yung relationship namin ng tatay ko, ng pastor ko. Sabi dito, for you to be unstoppable, we must be under the discipleship and accountability. Lagi niyo pong tandaan na may pananagutan tayong lahat sa kaluluwa. Hello? Alam niyo po dati pag nai-invite ako, tuwang-tuwa ako. Kasi sabi ko, wow, mag-share ako ng testimony, sabi kong gano'n, tapos magaganyan ako, tuwang-tuwa ako. Pero habang tumatagal, natatakot na ako. Sabi ko, bakit? Pag hindi ako naging maayos, pananagutan ko kayong lahat. Diyos ko, kung kailan pa ako na-born again, saan pa ako na-impyerno dahil sa inyo? But it's not because of you, but because of my walk in the Lord. Amen? The more na sumusunod ako kay God, the more na sumusunod ako kay pastor, alam kong protektado ako ng Panginoon. Amen po ba doon? Kaya yun yung unang inayos ng Panginoon sa amin eh. For many years, alam nyo, pag nasasaktan ako, kailangan ko pa ma-deliverance. Totoo. Kasi hindi ko siya mapatawad. Masyado kong sensitive sa mga sinasabi niya, nasasaktan ako palagi, no? Halos magwala na ako. Talagang dinideliver pa ako, puro sugat ako, puro dugo ako, ganun. Ganun katindi. Gusto niyo ba maging ganun pa kayo? So what happened is that, one day, nag-post siya sa Facebook. Sabi niya, kung meron kang maririnig na words from me, ano yon? Sabi niya gano'n. Sa Facebook ha, nag-comment ako, sabi ko, tawagin mo kong anak. Sabi ko gano'n. Binura ko, sabi ko, awkward, parang pangit. Parang arte. Binura ko. And then, one day, tumawag ng meeting, sabi, may meeting tayo, ganyan-ganyan. Sumama ako. Pagsama ko, basketball meeting. Sabi ko, di naman ako nagbabasketball ha. Ang hirap, sabi ko gano'n. So, ang nangyari, nagbabalat ako ng mangga sa gilid. At doon ako na corner. Sabi sa akin, Ron, bakit po, Pastor? May kinoment ka daw doon sa post ko, sa Facebook. Ay, wala, Pastor, over. Ay ko pa, hindi nahayal ako. Nahiya ako eh. Baka sabihin, arte mo. Pagkatulid ako eh. Ay, wala po, Pastor. Wala po yun. Ano lang yun. Wala. Hindi meron daw, sabi. Hindi wala talaga yung Pastor. Hindi, meron. Nabasa ni Pastora mo. Ay, nabasa pala. So,
Umiyak na lang ako. Iyakin po kasi ako eh. Umiyak na lang ako. Then sabi ko sa kanya, ayun po, Pastor, gusto ko pong marinig sa inyo na tawagin niyo akong anak. Kasi alam mo naman ang buhay ko, Pastor, di ba? Wala akong tatay, nirape pa kami ng lolo ko, ang dami kong sexual relationship. Sira po yung father figure ng buhay ko. That's why I am longing for father. Alam mo, sagot sa akin, pasensya ka na, hindi kita kayang tawaging anak. Sagot ko naman sa kanya, pasensya ka na din, hindi rin ako komportableng tawagin kang tatay. Lumaban ako, charot lang, joke lang. Pero yun talaga sinabi ko. Pero sabi ko, for the sake of our relationship, I had to call you father. I had to call you tatay. And then sabi niya sa akin, hindi kita kayang tawaging anak, Ron, kasi hindi ko rin naranasan tawaging anak. Naiyak ako lalo. Sabi ko, kapal naman ang mukha ko, I am asking for something na hindi niya rin naranasan. Ano pong sinasabi ko dito? Kailangan nyo pong magkaroon ng open relationship sa mga leader ninyo, sa mga pastor ninyo. Because sometimes misunderstanding nangyayari if you are not going to give them the chance to explain their side. Diba? So ngayon, nagganunan kaming dalawa, sabi niya, hindi ko rin naranasan tawagin akong anak, Ron, sabi niya ganon. Kaya nahihirapan kitang tawaging anak. So umiyak na lang ako, pero sabi niya, but from now on, Ron, I will call you my son. Hala, parang nawasak lahat ng boundary. Talaga parang nagkagulo doon sa, parang daing nawasak. Tuwan-tuwa yung puso ko. Parang baka natin si Lord, grabe, di ba? Kaya, kahit anong disiplina niya sa akin, sumusunod ako because now, He is not just my pastor, He is my Father. A Father that wants the best for you always. Alam mo mga pastor, ang gusto niya lagi sa atin, no? Maging maayos. Diba? Ang gusto lagi ng pastor, marating mo yung tawag sa iyo ng Panginoon. They are not enemy. They are your parents. Amen po ba doon? Kaya ngayon, may pastor kayo, si pastora, sila yung mga magulang po ninyo. At wala pong hinangad ang pastor sa ikasasama ng kanyang mga anak. Amen po ba doon? Not unless kung meron silang gano'n, say Lord na magtatanggal sa inyo dyan. But we don't have the right to curse the man of God. Because when you curse the man of God, you will be cursed. Amen po ba doon? When you disobey them, is a sign of curse. Wala naman nag-disobey sa pastor na hindi nagsalita. That is against to them. Walang ganon. All of disobedience brings curse over your life. Alam mo nangyari? Nung sinabi sa akin ni Lord John, I go to my pastor and say, Pastor, patawarin mo ako. Naging pabigat po ako sa inyo. But from now on, magiging katuwang nyo na po ako. And that's how we begin a strong foundation relationship, which is si Lord ang naging sentro ng aming relasyon. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, pag maayos po ang relasyon ng bawat isa, malamang 10 na service nyo dito o nag-extend na kayo. Bakit? Hindi nyo kayang dalhin lahat ng tao dito. Malamang lahat kayo nasa labas na. Sa church nga po namin, to God be all the glory, halos wala ng member. Puro leader na. Tuwing Sabado, lahat kami naka-out. Reaching people, the unreachable people. No? Marami na a-accomplish pag maayos ang relasyon ng bawat isa. Amen po ba doon? Kaya kung dito ka nilagay ni Lord, ayusin mo yung relasyon mo sa iyong mga magulang sa Panginoon. Amen. Saan man po ako mapunta, wala naman po akong ibang pinapatotoo, kundi yung ginawa ng Diyos at sa aming dalawa ng aming pastor. At the end of the day, yun po yung nagpala sa akin. It is the Lord. You know what? When you obey God, when you humble yourself before the Lord, it is God who gonna whisper your names to the body of Christ. Kasi kailangan marinig ikaw. Amen po ba? Yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Kaya kung gusto mong pagpalain ka ng Lord, sumunod ka kay God at sumunod ka sa pastor mo. Amen. Always remember this. Kung may kasalanan po kami ang mananagot sa Diyos. Amen po ba doon?
At kung ano pa ang ways ni Lord, syempre, pag may kasalanan ng pastor, God is so gracious. Pero may consequence yan. Amen po ba doon? At hindi ko na alam kung tanggalin ni Lord ang mga tupa, dalhin sa ibang lugar, wala na akong pakialam doon. But what I'm trying to say is that, kung nagkamali ang mga pastor, sila'y mananagot sa Diyos, pero hindi sa atin. Vice versa, kung ikaw ay may ginawa sa pastor, mananagot ka din. Amen po ba doon? Para patas po yan. Amen po. Kaya nga, masarap yung laging very gracious palagi. Graceful exit. Diba? Kasi wala naman po kaming magagawa kung tawagin na kayo sa ibang lugar eh. We were going to bless you. At the end of the day, we do not own everyone. Kami po ay stewardship lamang. Steward lang. Tagapangalaga lang po. Amen po ba doon? Pero masarap pa rin na kung saan ka ngayon dinala ng Panginoon, maging maayos po yung relasyon natin, bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Sorry na. Amen? Sabi mo, sorry na. And you cannot do it without the empowerment of the Holy Spirit. Sabi po ng Bible, not by might, nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Kaya mapalad yung mga presence lover. Alam niyo po ba yon? Alam niyo ba that gifts, diba, can be imitated by Satan. But the fruit of the Holy Spirit never, ever be imitated. Kaya pag nasa iyo ang Holy Spirit, mabunga ka. Sino po dito gusto maging mabunga? Diba? Fruit is not just a soul. Fruit cannot be found in this world. No, the fruits will always be in the Lord Jesus. That's why if you want to be fruitful, then ayusin mo yung relasyon mo sa Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Lagi ko nga sinasabi sa kanila that every time na tinatayo ako ni Lord, Diyos ko, sabi nung devotion ko kanina lang patutunayan ni Lord sa isang lingkod kung siya'y tuso. Do not ever rely on your own wisdom and understanding. Pag hindi mo alam, lapit ka sa Panginoon. Sometimes kasi masyado tayong marunong. Amen po ba doon? There was a time po, ito lang, pumunta kami sa isang patay. Ang daming Chinese. Siyempre, kinakabahan ako. Kailangan mag-English pa ako dito. Sabi kong ganun. So I prepared. Meron talaga akong alam ko, meron akong prepared na preaching sa cellphone ko. Aba, nawala. Hala, sabi ko, paano na to? Punta ako kay GPT. Pak. Funeral service, salvation. Binigyan naman ako ni GPT. Pagkabasa ko, sabi ni Lord, hindi yan. Pag binasa mo yan, para kang teacher. walang anointing. Sabi ko, Lord, syempre, susunod ka kay Lord. Amen po ba doon? Kasi nga, wala kang anointing eh. Eto na. I pray to the Lord. Sabi ko, Lord, ikaw na po yung manguna. Grabe, no? Hanggang ngayon, may ganun pa akong prayer, no? Nabubuko tuloy ako eh. Opo, nangyayari po yun. There was a time na tayo ang nasusunod. Amen po ba doon? Because we want it so beautiful. Pero nakalimutan natin na ang lahat na magagandang bagay ay nagmumula sa Diyos. So I humbled myself before God and stood up in the center and shared the gospel. And the Lord told me na, you know what? When you encounter me, my son, you will always have the story to tell. Tama nga naman. Sabi mo sa katabi mo, tama nga naman. Kung ginagawa mo yon for the glory of God, sasamahan ka ng Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin sa Lord. At doon mo makikita na grabe, no? Hindi ko to kayang gawin, pero kaya ni Lord. Maraming beses sa buhay natin na, Lord, hindi ko to kaya. Lord, hindi ko kayang magbago. Lord, hindi ko kayang ayusin ang buhay ko. Lord, hindi ko kayang sumunod sa'yo. Totoo po yun, pero kaya ni Lord. Dahil walang mahirap sa Panginoon. Luke chapter 1, verse 27, may mahirap bang bagay para sa akin? Pupunta ako ng Japan. Magpipreach ako doon, English. Sabi, pinakabahan na naman ako, Lord. Diyos ko, Lord. Tapos sabi, alam mo ba, yung mga speaker doon from Germany, from US, naku, Lord. Pero sabi ni Lord, buti na lang may devotion, no? Sabi ni Lord, huwag mong patunayan ang sarili mo ayon sa iyong karunungan.
because I am more than enough to give you the message and the anointing that can bless many people. Amen po ba doon? If the Holy Spirit is in you, therefore you are a blessing. Marami po kasi lumalakad na walang presensya ng Panginoon. At the end of the day, we are all spiritual being. Amen po ba? Nararanasan niyo po ba ang Espiritu ni Lord? Diba? We are, after all, we are spiritual being. Alam mo pag wala ang presensya ni Lord. Alam mo pag nandyan ang presensya ng Panginoon. I am not going to claim that the presence of God is here. But kayo po ang makakapagsabi kung nandito ba ang presensya ng Panginoon. Amen po ba doon? The presence of God is more than enough to bless this generation. The presence of God is enough to bless you and to bless your family, to bless this church, and to bless wherever you are. That is the power of the Holy Spirit. Amen po. Kaya sabi mo sa katabi mo, kalma ka lang, kasama mo si Lord. At dito na po ako magtatapos. If you have the Spirit of the Lord, therefore, you will have also a healthy community and relationship. Magugulat na lang po kayo sa kayang panggawin ng Panginoon. Magugulat na lang po kayo sa kaya pang idagdag ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba doon? That's how exciting I was. Excited po ako palagi sa gagawin ng Lord. Araw-araw, excited ako na maranasan ng Panginoon. Araw-araw, excited ako ma-witness yung miracle na gagawin ni God. Amen? Amen. Because serving in the body of Christ, you need Christ Himself alone. You need Christ Himself alone. Kaya sabi ni Moses, di ba? Lord, kung hindi mo ako sasamahan, wag na lang, Lord. Wag mo na kaming paalisin. Sana ganun po yung iyak natin kay Lord. Lord, kung hindi mo rin ako sasamahan, bukas sa buhay ko, wag mo na akong buhayin. Kasi patay po ang buhay na wala ang Diyos. Patay ang ministry na wala ang presensya ng Diyos. Kaya yun lagi iyak ko sa Panginoon eh. Lord, kung mabubuhay ako bukas at hindi rin kita kasama, patayin mo na lang ako. Dahil mas gusto ko makasama ka kaysa mabuhay sa mundong ito nang hindi kita kasama. At the end of the day, this is your life today. Your life is for the Lord. Amen po ba doon? You're gonna be unstoppable if you have this kind of revelation. Sasabihin mo, Lord, huwag mo na akong buhayin bukas kung hindi rin mo ako sasamahan. Kung hindi rin kita makakasama. Ang sarap pong panalangin yun. Amen po ba doon? At pag ganun po yung panalangin mo, makikita mo na lang yung ongoing growth and humility sa buhay mo. At the end of the day, sobrang mahal na mahal ni Lord yung mga taong nagpapakumbaba.